Una po sa ating mga balita, Pangulong Aquino tiniyak ang pagpapalakas at pagpapaganda ng serbisyo ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagsalita ang Pangulo sa ginanap na change of command ng Philippine Air Force sa San Fernando Air Base sa Lipa City sa Batangas kaninang umaga. Kunin natin ang buong detalye mula po sa aming kasamang si Rocky Ignacio na nasa linya ng telepono sa mga oras na ito. Rocky, magandang hapon sa iyo. Yes, maraming salamat Kirby. Kumpiyansa nga si Pangulo Aquino na lalo pang titibay ang serbisyo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas dahil sa tunay na pagkalinga at pangatugang transformasyon sa gobyerno. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Philippine Air Force Change of Command sa Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Pagtiyak pa ng Pangulo, palalakasin ng pamahalaan ang kakayahan ng mga sundalo, partikular na mga piloto para sa pagdating ng mga bagong eroplano at radar systems. Muli rin tiniyak ng Pangulo ang kaloob ng karampatang benepisyo sa lahat ng mga sundalo. Si Major General Jeffrey Delgado ang itinalaga ng Pangulo bilang ika-33 Commanding General ng Air Force kapalit na nagretirong si Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz. Nagtapos sa Philippine Military Academy Class of 1982, si Delgado ay dating Senior Military Aide ni Pangulo Aquino at nagsilbi rin bilang Deputy Chief of Staff for Plans and Programs o J5 sa Camp Aguinaldo. Ang bagong CGPAF ay isang combat attack pilot at naging pinuno ng 15th Strike Wing. Ito ang unang pagkakataon na gaganapin ang ginanap ang turnover ride sa commanding general sa Fernando Air Base, batay na rin sa kahilingan na nagretirong si De La Cruz. Samantala, sinabi ni Delgado na ipagpapatuloy niya ang ibayo pang pagtiyak sa kaligtasan ng bansa. Mula sa pinatatag na internal security, sinabi nito na sa sentro na rin misyon ng Air Force sa territorial defense. Binigyan din pa rin ito ang patuloy na paglilingkod ng Air Force sa batayang umiiral na daang matuwid. Git pa nito na magsisilbing battle cry ngayon ng Air Force ang Soar High, Philippine Air Force for Peace, Freedom and Development. Pinasalamatan na rin ito si Pangulo Aquino sa pagbibigay ng tiwala sa kanyang kakayahan ng pamunuan ang Philippine Air Force. At sa pagwawakas naman ng kanyang ika-38 taong serbisyo sa AFP, isinumit rin ito sa Pangulo ang mga achievements ng kanyang naipatupad sa 2 panunungkulan bilang Commanding General o 2 taong panunungkulan bilang Commanding General ng Philippine Air Force. Kabilang na dito ang pagkilos at kahandaan ng mga eroplano at helicopter na nagamit sa panahon ng pangangailangan katulad ng kalamidad at iba pang uri ng sakuna. Pinapurihan na si De La Cruz ni Pangulo Aquino sa pagiging patas at pagiging mapagkumbaba. Sa ilalim kasi ni De La Cruz ay iba pang gumanda ang serbisyo ng Air Force. Hindi rin anya na naging dahilan ng kakulangan ng air assets at hindi nagpasindak sa panganib, gumawa ng kaparaanan sa ngalan ng serbisyo sa tao, partikular na sa pagtugon sa pinsala at epekto dulot ng Super Typhoon Yolanda. Tumanggap naman si De La Cruz ng Philippine Legion of Honor with a degree of Commander. Samantala, sinabi naman ni Pangulo Aquino na ang malawak na karanasan ni Delgado ang naging pangunahin niyang nakita upang italaga ito bilang bagong Commanding General ng Philippine Air Force. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Lipa City, Batangas. Ako si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.